Okay, magandang araw mga sir, mga madam, mga boss. Sa bidyong ito, i-share ko sa inyo yung pagkakabit ng ganitong bisagra. Actually, dapat ang talagang purpose ko, ang gusto ko talaga sana sa mga videos ko ay hindi tutorial. Kasi unang-una, hindi naman po talaga tayo professional na gumagawa ng mga cabinet. Mahilig lang ako mag-DIY. Ngayon, base dun sa mga, ang dami nila, mayroong mga nagko-comment. So, nakakaano naman na hindi natin sabihin yung kaperaso nating alam, okay? Ngayon, kaya nai-share ko na gawan ko na lang din kung paano ba ikinakabit. Actually, mahirap kasi paliwanag kaya gumawa ko ng sample dito. Mamaya ipapakita ko. Mahirap mag-explain 'pag nakakabit na siya sa mismong pintuan or mismong cabinet. Yung halimbawa, kagaya nitong bisagra, paano yung pagkakabit. So ito, sasabihin ko sa iyo yung base sa pagkakaalam ko kung paano ko siya ikinakabit. So sa tingin ko tama naman kasi maayos naman, gumagana naman ng maayos. Siguro mayroon naman mga mas magagaling pa. So ito, base sa pagkakaintindi ko at kung paano ko siya ikinakabit. Okay, ang ganitong bisagra, ito, yung soft hinge, yung hydraulic, tatlong klase. Meron yung pang-in, mayroon yung ano ba muna yung pang-in para malaman nyo muna. So pag sinabing in-seat, in-seat. So pag meron akong sample dito. Ayan. Ito yung sample ko. Halimbawa, ito yung dingding. Ito yung pinto mo. Yan. Ito yung dingding, ito yung pinto. Ngayon, pag ibig sabihin, yung bisagram ay yung takip mo, yung takip nasa loob. So, ang tawag doon, in-set siya. Ang gagamitin mo na bisagra, yung pang-in. Kasi, tatlong klase ito. In. Tapos, merong half, half overlay. Mayroon naman yung full overlay. Ano naman yung half overlay? Yung half naman ginagamit nyo sa mga kagaya ng cabinet, yung mga hanging cabinet. So, ang half nun, itong takip, bali, nakapasok siya dito sa kalahati. Kasi baga, hati sila. Mayroon siyang katabi. Okay, yung kalahati dito. Ito yung takip, ito yung dingding. So, pag half yan, yung kalahati nito, pumasok dito. Ito yung takip isipin nyo ito yung takip. Ito yung division, yung dingding. So, pag half, ganun siya. Pumasok siya dito. Yung kalahati naman, pasok naman dito sa kabila. Ganyan. Yan. Half. Magkahati sila. Kaya siya half overlay. Ang gagamitin mong bisagra, yung pang half overlay. Yung kalahati lang. Kasi bakit kalahati? Pag nagbukas kasi yan, gaganon yan. Kalahati lang yung sasakupin niya. Yan. Kasi kung sabay sila magbubukas, halimbawa, nagkatapat na ang bukas niya pareho pa ganon, hindi sila magbabanggaan. Kasi nandito yung kalahati. Yan, dito naman yung kalahati sa kabila. So, itong nakakabit ngayon, pin yan, nasa in. Ayan, oh. So, pag binuksan mo yung pinto, yan. Ito na yung mismong pinto. Pag binuksan mo, okay. Ganon yan. Hirap. Kaya ako gumawa ng ganitong sample para mapakita kasi doon nga sa actual na cabinet, mahirap i-explain doon dahil malapad siya, hindi ko may ipapaliwanag. Napakahirap kasi ng tutorial talaga, kaya ayoko sana ng video na tutorial kasi hindi naman talaga tayo professional. Yung base lang sa pagkakaintindi ko o kaya pagkakakabit. Ganun po. Ngayon yun naman full overlay. Bali yung takip mo, ito yung dingding, bali yung takip mo, sakop niya lahat. Ganun. Kumbaga, ito yung dingding, ito yung takip, itong takip hanggang dito. Sakop niya to. Baga, wala kang makikitang pagitan dito. Wala kang makikitang siwang dyan. Yun ang tawag na full overlay. Kaya kung bibili ka ng bisagra, dapat bibilin mo kung ano yung pagkagamitan mo. Halimbawa, kagaya na explain ko na kanina, kasi tatlong klase ito eh. So, alam mo na ang kailangan ko pala ay full overlay,
or ang kailangan ko ay half. Okay? Sa Amerilac, merong ano yan, merong code sa Amerilac ka-in yung kagaya ng kanina, inset. Number 3 yan, A3. Ito, A3. Yan. Tapos, yung isa naman, yung half naman, yung ano, A2. Yan. Tapos yung A1, yan naman yung full. Yung takip yung pintuan niya, bali natatakpan niya tong ito. Tapos sa iba, mayroong sulat talaga na inset, full overlay at saka half overlay. Okay, ngayon dito na tayo sa ano sa pagkakabit. Kasi mayroon siyang mga adjuster dito eh. Meron siyang mga adjustment dito sa ano sa bisagra. So, ito dito tayo sa nakakabit na para mas may explain ko ng hanggang sa kaya natin. Okay. Ngayon nakakabit na 'to, ayan oh. Nakakabit na. Ang unang kabit dapat ito. Dapat diyan ka lang muna sa dalawa na 'yan magkakabit. Igigitna mo lang 'yan. Bakit mo igigitna? Gigitna mo sila pareho. Ito, gitna, ito gitna. Ito 'wag mo muna tutornilyuhan, 'wag mo na i-screw 'yan kasi pang final na 'yan eh. Bakit mo igigitna? Kasi ganito 'yan. Halimbawa, yung siwang sa ilalim, sumasayad siya. Ito yung ilalim, no? Ito yung ilalim. Sumasayad siya ngayon. Pwede mo siyang iangat. Luluwagan mo lang itong tornilyo, yung dalawa na yan, yung screw, luluwagan mo, screw I mean. Tapos, tutulak mo pataas. Pag ganun, pataas. Para mawala yung sayad dito. Okay? Siyempre, dapat importante na iskwalado yung pinto, iskwalado yung pagkakabitan ng pinto. Napaka-importante ng iskwalado sa mga cabinet or mga wardrobe. Napaka-importante po, kaya may eskwala talaga dapat. Kasi pag nawala ka sa eskwala, mahihirapan kang magkabit ng bisagra. No? Tatabingi yan, higa or kung ano man. Ilalagay mo lang ito sa gitna. Bakit mo ilalagay sa gitna? Kasi, halimbawa naman, ito yung dingding, ito yung takip. Pag tinignan mo sa side, ganun, parang itong takip bali nakalabas, dapat pantay lang siya dito eh. Yan, dapat dyan, dapat pantay siya dito. Yan, bali ganun ang forma niyan eh. Kung nakalabas itong takip, tutulak mo lang to. Itong luluwagan mo itong tornilyo, to. Luluwagan mo yan, tapos tutulak mo dito yung takip. Ganon din sa ilalim, dapat pares sila. Kung saan yung nakalawit, nakalabas, papasok mo ngayon. Tapos pag pumantay na, saka mo na higpitan to ng eksaktong higpit. Oh. So ganun 'yan. Ito namang itong nasa dulo na screw. Ayan. Ang trabaho niyan, yung pinto lumabas or ipasok. Okay, para makuha mo yung eksaktong adjustment. Ngayon meron pa ito. Yan, yung gitna na 'yan. Ang trabaho naman niyan sa siwang. Ayan, kagaya niyan, no. Yan. Makita mo may siwang. Pero dapat talaga, may siwang naman talaga yan. Hindi naman pwede mong zero-zero yan kasi magagasgas yung pintura dyan. Basta eksakto lang na pagbukas mo na ganun, hindi siya kakayod. Yan o. Pagbukas ng pinto, o nakasara. Pagbukas, dapat hindi siya kakayod, hindi siya sasayad dito sa dingding. Kasi pag sumayad at may pintura yan, siyempre masisira yan. Yan naman yung trabaho nitong screw na to. Yan. So, papakita ko muna kung paano siya magkakaroon ng siwang So, ngayon, itong baba halos napakakunti ng siwang niya Ngayon, pag in-screw mo yan, hirap talaga ng tutorial. Di nga tayo teacher eh. Okay, ito. Pag ito hinigpit ko pa kanan, ikot ko muna pa kanan Yan. Nakita nyo,
lumaki yung siwang pag inikot mo siya pa kanan. So, sa madaling sabi, para di na tayo magtagal, itong screw, ayan, yung screw na yan, ang trabaho niya para sa siwang, para ilabas siya ng ipaganon siya o kaya ipaganon. Dalawa yung purpose niya. Pag inikot mo pahigpit, magkakaroon siya ng siwang. Kung masyado man malaki yung siwang, ikutin mo pabalik counterclockwise para dumikit siya dito. So, yun po yung tatlong klase ng yung mga screw dito. Yan yung pinaka-function niya. Okay, yung mga screw dyan. Tapos, pag nakuha mo na yung eksaktong sukat, di saka mo nang itodo ng screw. Ikumpleto mo na. Okay? Ngayon, ano naman yung si clearance mula dito sa pinto? Bawa, ito yung pinto natin. Ano naman yung butas na yan? Gaano kalayo? Ilang centimeter? Okay, papakita ko sa video rin na ito. Okay, yung naman pagbubutas. Okay? So, papakita ko. Okay, ito na yung ating pintuan. So, mula dito sa dulo, bahala kayo kung gaano kalalim or gaano ka babaw yung mula sa dulo. Ito yung ibubutas natin. So, ibinubutas ito sa pintuan. Hindi siya sa dingding. Sa mismong pinto. Dito siya ibubutas. Ngayon, ang siwang nito mula dito sa gilid, papunta dito, paloob, ang siwang niya, ang magsusukat ka ng 2.5 centimeter. So, ganito lang po. Dito na tayo magsimula sa 4 kasi para hindi siya umangat yung ating eskwala. So, mula sa 4 hanggang 5, so 1 centimeter to 2.5. So, bali dito siya yung pinakagitna niya. Ito, 2.5. Lagyan nyo lang ng guhit na ganon. Tapos, lagyan ng tanda. Para yung ating pagbubutas mamaya, hindi siya gumalaw dyan. Okay. So, yan, 2.5 centimeter. Tapos, kailangan nyo ng ganito. 35 mm yung bali magiging butas nito. Mabibili ito sa hardware. Sa dulo, meron siyang matulis. So, yung tinandaan natin dito, igigitna mo lang ngayon yan dyan. So, kailangan natin ng barina para makinis siya. Yung lalim naman, tansyahin mo na lang kasi pag nasobra yan, baka mabutas naman. Basta lumubog na yung bisagra, okay na yun. Okay, ganun po yan. Okay, tapos, kakabit natin dito. Importante na ito ay iskwalado. Hindi pwedeng nakahiga o anuman, kaya iiskwalahin natin para pag kinabit natin, maayos yung ano niya, hindi siya lalaban. Yan, kaya dapat naka-eskwalado. Yan. So, siyempre, yung pinakagitna, lagyan natin ng marking para yung screw natin hindi siya lumihis, hindi siya humiga, hindi siya mag-side. So, lalagyan natin ng marking. Medyo babaw natin ang kaperaso ng pako. Mayroon naman nabibili ito ng mga na yung para dito talaga. Pero ito DIY nga lang tayo eh. Yan, tapos i-screw na natin ngayon para maging sintro yung screw natin. Okay, hanggang dyan yung ating video. I hope na meron akong counting na share sa inyo about sa paano ba magkabit ng bisagra. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Kung meron kayong tanong, meron kayong comment, pwede naman. Okay, sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga DIY na woodworks. Okay, maraming salamat. Please like na lang and subscribe.